Kapag lalamove driver ka, dapat marami kang alam na kagaya niya. Nakikita niyo ba yan? Puno ng kahoy. Diyan kasi silong, lalong-lalo na kapag ikaw ay kumita na. Siyempre, hawak mo yung oras mo eh. Walang makikialam sa'yo. Walang magdidikta sa'yo. Ikaw lang sa sarili mo. Didiktahan mo, uy, wala ka pang kinita. Bumiyahe ka na. Pero kung pag alam mo, puno na ang bulsa mo, hanapin mo yan, puno. Sarap sumilong dyan. Malamig. Ayun o. Kita yan? Malamig dyan. Sabay, hawak ng cellphone at manood ng YouTube. Yay! Di ba sarap? Sabay hinakahigang ganyan. At tataas yung paa. Alright! Wah, sarap. Hello guys, good morning sa inyo lahat, no? Ngayong araw nga pala ay magsishare tayo ng paano magiging Lala Ride driver, no? Kasi ang tagal-tagal na natin na puro isang TNC lang yung palagi natin na binablog. So ngayon, mag-explore tayo ng ibang TNC. Itatry natin kung maganda rin ba yung kitaan, di ba? Try natin, siyempre. Flexible naman tayo eh. Kahit saan tayo dadalhin, pwede tayo, di ba? Kasi nga, meron tayong diskarte at meron tayong tiyaga sa pagbibiyahe. Sa tagal ba naman natin na nagbibiyahe, gamay na natin yan. Ang pinakasikreto lang dyan ay ang pagiging matyaga, no? Yung pagiging pasensyoso. Ganon yun. Kaya tara, samahan nyo ako para bumiyahe dito sa isang TNC katulad ni Lala Ride. Alright? At alam nyo ba guys, na si Lala Ride ang pinaka mababa ang komisyon sa ngayon sa lahat ng TNC. Di ba? Kaya sa tingin ko, may laban, di ba? Plus, nasubukan ko na rin, mas malalaki ang bookingan sa kanila, no? Mas maraming malalaking booking na nasa kanila na ngayon, di ba? Kaya tara, samahan nyo ako. So, paano ko nga ba nasasabi na si Lala Ride ang pinaka mababang komisyon sa ngayon? Dahil ang kinukuha lang na komisyon ni Lala Ride ay 2% lang, no? Compare sa iba na merong 25%, merong 20%, at meron din na 10%. Alright? Yes! So, hamak na mas mababa talaga. Eh, kung siguro, pag nagkataon na katulad ng may mga rush hour, alam naman natin yan na demand yung booking, no? Mas maraming booking, mas mahirap mag-book. So, tumataas yan. Dahil siyempre traffic, no? May surcharge na tinatawag yan, di ba? Kaya kung pagkukumparahin mo sila, eh siyempre iisa lang naman ang price ng lahat ng TNC kung tutusin. Kasi siyempre meron nagma-mandate sa kanila na LTFRB na ito lang yung dapat na pamasahe per kilometer din ng yan, ang computation yan. Parang yung sa taxi, di ba? Meron din sinusunod na metrics yan. Kaya nga kung magkakaroon ng pare-parehong pamasahe, eh kung sino yung pinakamas mababang komisyon, eh mas maganda kita. Okay? So paano nga ba ako nakapasok dito bilang Lala Ride driver? Okay? So simple lang yan. Unang-una, ang proseso kasi nila, paano ka magiging Lala Ride driver, kailangan mong dumaan sa pagiging Lala Move, no? Delivery rider, no? And then pag nandoon ka na, nakapasok ka na doon, pwede mo rin i-upgrade para magiging Lala Ride driver ka. Okay? So ang mga requirements ganito lang. Driver license, siyempre kailangan natin yan. PA or CPC, at saka ORCR ng iyong sasakyan. Alright? Kumpletuhin nyo lang yung mga requirements na hinihingi dyan. Kasi magpipil up kayo dyan ng application. Kumpletuhin nyo yan. Pag na-complete nyo yan, hintayin nyo lang yung approval nila, pwede na kayong bumiyahe. Okay? Try nyo rin mga sir, kasi alam naman natin yan na marami dyan nasa ibang TNC na, medyo nahihirapan sila sa booking. Dahil nga hindi naman nawawala sa atin na mga
Pilipino na may pagka kunting Pilimon. Dito pwedeng mamili ng pasahero, no? Lumalabas yan sa screen nyo yung mga booking nila. At ang kagandahan pa dyan, dahil nga si Lala Ride ay hindi pa naman siya ganun ka kilala, di ba? Hindi katulad ng ibang mga naunang TNC. Siya kasi medyo bago pa. Mas kilala siya sa pagiging lalamove na nagdi-deliver na mga items, mga gamit, di ba? So ngayon nga nag-upgrade sila, kaya ito na nga yung Lala Ride na tao na yung sinasakay, namamasada na talaga katulad ng ibang TNC. Alright, so aminin natin hindi pa siya ganun kakilala, pero marami na rin siyang booking talaga, no? At hindi lang yan, malalaki ang karamihan ng kanilang booking, no? Ako mismo na experience ko. At ang kagandahan pa dyan, pwede ka rin kumuha sa booking ng delivery, no? So pwede ka rin kumuha ng mga items. Makikita nyo doon yung mga booking para sa delivery. Kung masipag ka, matyaga ka, pwede na rin yun kaysa maghintay ka, di ba? Kasi meron naman talagang oras na masabi natin na matumal, di ba? So habang hindi pa ganun karami ang pasahero, dahil alam naman natin pagdating lang naman ng rush hour medyo talagang tambak ang pasahero, so tiyaga muna tayo. Pwede kang kumuha ng delivery, no? Para hindi masasayang yung oras mo. Yun ang kagandahan sa kanya, di ba? Kasi yung ibang TNC nakapokus lang sa tao, di ba? So si Lala Ride ay pwede kang pumick up ng delivery items. Okay? So hindi ka mabuboring masyado, di ba? Hindi sayang yung oras mo. Alright? So ito nga pala yung booking nila, oh. Yun, naka-on duty na tayo. Pag gusto nyo mag-offline, offline nyo na lang gano'n. Tapos gusto nyo mag-online, yan, ganyan lang. So yan yung mga booking nila, oh. Yan, pag nakalagay na ganyan, ride, ibig sabihin, tao yan, no? Sasakay mo. Pag ganyan, delivery, yun. Makikita mo naman, delivery. Alright? So, siyempre, ano tayo abang 6-seater tayo. Kaya, ang allowed natin, 600 kilograms. Ayun, oh. Yan, may booking, oh. Yan yung mga ride nila, no? Marami na rin sila. Katulad ng sinasabi ko, pag medyo matumal ang pasahero, pwede tayong sumideline dyan sa mga delivery. Ayan, allowed din tayo dyan. Antay-antay lang tayo dyan ng booking pag may pumasok na mas malapit sa atin. Makikita mo naman, katulad dito, hindi tayo pwede dyan, malayo sa atin. 13 kilometers yung distance eh. Okay? Ito 8 kilometers. So yung ating binamano, mga ka-PJ, no? Ayun, no? So 396 yung pamasahe, no? Alright, galing lang dito sa Mandaluyong papunta ng 5-star Cubao. Alright, so distance niya, nakita natin yung distance natin. Ayun, 1.3 kilometers mula dito sa ating kinaroroonan papunta doon sa pick up location. Tara na, let's go. Banatan na natin to, baka banatan pa ng iba. So yan, malapit na tayo mga ka-PJ sa ating pick up, no? Tuwagan natin. Ano ma'am? Lumampas na ako? Two-way po ba ito, ma'am? Pwede bumalik to? Two-way po ba ito? Sige ba? Lumampas tayo ng konti. Tulungan naman natin karga. Okay na pa? May nag-accept na nga po ng booking eh. Kaya tingnan ko kanina, parang kanina pa eh. Kaya kahit ang layo ko pa, ginawa ko na lang, parang kanina pa yung Mandaluyong na yun. Opo, Pasahero pa kasi ako kanina. madalang po talaga dito. As in. Pasoy na lang po ako sa ma'am, seatbelt. Nasanay na ako sa lalamove. Maraming bisis ka na naglalamove. Palagi po. Ito talaga mo. Lalo nung may na sila, Lala Ride. Akala sanay ka para magpapadeliver, no? Kasi madalas po, kasi may pinapa ako lagi. Pinapadala. Ako, na stocks ko. Tapos,
Ngayon, nung may Lala-ride na, dito ako madalas nag-book. Paano nyo po nalaman na mayroon ng Lala Ride Nakita ko lang sa app. sa apps? Talaga. Nag-update, nag-auto-update kasi mga apps ko. Nung nakita ko, ay meron na. Tapos nakita ko rin po sa Facebook. Ako din, first time ko lang mag-ano eh. Oo nga po, Pag- nakita ko nga po eh. Ay, nakikita nyo pa yung, yung Opo. driver kung bago lang? Opo, at saka po talaga? ilang rides pa lang. Opo. Kakaano ko lang, kaka-start. Sinubukan ko lang siya kagabi. Pero marami rin po nagpupunta din sa Siguro nakatatlo pa lang yata ako eh. Opo, tatlo. Ay, talaga nakikita din kung ilan na. Opo, nakikita Oh? lahat. Kaya, kakatuwa iba naman. po, Marami na rin pasahero si, si Lala Ride. Kasi mabilis naman kasi siyang makilala kasi nga may ano siya eh. may- Original siya yung gamit, di ba? Oo, Tapos, mga booking. pwede siya mag-message sa mga ano, di ba? Pagpakalat ng message na meron na rin tayong ano. Sa Facebook ko nalaman po actually, meron silang ads na ilalabas na nila soon yung Lala-ride. kaya Kaya, pa. chinek ko, meron na nga. Nakita mo yung apps mo. Madalas po, Cavite ako nagpapaano nung... O kaya pala yung pasahero ko kagabi. Nalaman niya na bago. Sabi na bago na. Kasi ano eh, parang pinabook lang niya. Tapos sabi niya doon sa ano, kasi bago lang yung driver. Ibig sabihin pala, nakikita pala kung bago lang yung driver. Dito, actually, ito. Diba lalang. Tapos pag nabook na namin, ayan po, ikiklik lang namin. Kita ko open. Ikiklik lang namin yung, ayan, makikita na. Talaga. Opo. Ayos. Ayun kita. Yun din Buong yung, buo pa yung 5 star ko, di ba nabawas? opo, yun yung maganda. Wala pang bawas ah. Ang maganda po doon, kapag lahat ng mga nasakay niyo, lagi kayong nire-rate. Kasi, po kayo, mas nare-recommend, kumbaga. Talaga. Recommended kayo na drive. So ayan, nandito na tayo sa 5 star. Dito yung drop off ni ma'am. Ito, i-arrive na natin. Nakababa na rin si ma'am. Tapos confirm na natin yan. Dito sa Cubao. Siyempre, 5 star natin yan. Alright. So okay, waiting na tayo sa susunod na bookings mga ka-PJ. So tara, let's go, rolling tayo. Rolling tayo guys. Uulan na naman, lakas ng ulan no. Oh my goodness. Umulan, ang lakas ng ulan, ang lakas ng ulan. Let's go. Bakbak. So ayan siya mga ka-PJ no. Yung commission lang na kinuha niya 7.52 sa booking niya na halagang 376. Yan lang kinuha niya. 7.52. Kaya lang naging 390 yun, gawa ng may plus 20 yata yun. So ganun nga lang kaliit yung kanyang kinuha na commission. Hindi mo mararamdaman. Tulad kahapon, 565 yata yun. 11 lang yung halos na nakuha niya. Kasi nga 2% lang. Di ba? Laking bagay din. Alright. So guys, bali ito yung ating pangalawang pasahero, no? Pick up dito sa may A. Mendoza, Santa Cruz. Papunta lang ng Makati. Alright? Pang presyo niya ay 520. Ayan o. 520. Kasama na yung 2% ni Lala Ride dyan. Not bad na rin. Pero siguro medyo matraffic ngayon dahil nga rush hour na no. Kaya tara, tirahin na natin to. Alright, let's go. So yan, panabagong booking tayo no. Pick up Ruas Boulevard. Papuntang Marikina. Sige. Sa halagang 522. Alright, let's go. So ayan guys no, nabigyan tayo ng Valenzuela 462 galing dito sa may Mandaluyong sa may Shangri-La. Diretso na tayo uwi. Ayan 462. Alright, so tara, let's go. Diretso uwi na rin tayo. Siguro tumira lang naman ang katamaran ng aking kamay. Gumalaw. Pero